Na-topic na natin, Jimmy Bondoc, tapos na. Si Sara, si Rodriguez. Naku, eto na. Nasa pinali na pala tayo, mga kababayan. Bago matapos ang taon, impeachment 1, impeachment 2, at yung pangatlo nga, impeachment na galing na po sa simbahan, mga boss. Eto, may pang-apat po, mga boss. Sa tingin nyo, pagpasok ng January, may mga papasok pang pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9. Bakit po? Hindi ho natin masisisi yung mga sumisigaw ng impeachment, mga kababayan. Bakit? Kasi naman, sobrang visible na at kitang-kita na ho natin, mga bossing. No? Yung mga irregularidad sa Office of the Vice President, sa Department of Education. Kaya naman, etong mga ito, ayan, tuloy-tuloy. Yung pagpapa-impeach kay Vice. Fourth impeachment, Rap versus Sara coming. Padating na daw. A fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is likely to be filed in the second week of January. Naku, second week. Baka third week. Pang-5. Fourth week, bago matapos yung January, 6. 7, 8, 9, 10. Pag May, sabay-sabay na. Bakit pa ho? May. Yan. Siyempre, uumpisahan na yan, di ba? June. Pagkatapos ng June, tapos na sa Congress. July, Senado na. Wala na sila bato nun. Sakto yung timing. Di ba? A fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is likely to be filed on the second week of January when Congress resumes its session following a month-long holiday break, a House leader disclosed Friday. May nabasa ako dito. I think they are still waiting for another impeachment complaint. Ang dami, ano? Or maybe the Justice Committee is already starting to study the 3 impeachment complaints even though they have not yet been referred. So let's wait and see until January 13. Kaya pala merong January 13 na ipinapakalat si Roque na mag-rarally daw po ang mga Iglesia ni Cristo. Sinoplak naman po nung dalawang host ng Iglesia ni Cristo. Epal kayo Nangunguna kayo, wala pang sinasabi sa amin kung kailan. Alam nyo ho, mga iglesia, kung sakali man ho na matuloy yan, kumbaga karapatan nyo naman po no? Kung sakali ho talaga na merong mangyayaring ganyan, alam ko po, natatandaan nyo kung ano yung pinaglalaban nyo. Ang pinaglalaban nyo po, base na po doon sa dalawang host na nagsabi, tayo po ay nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para wag nang ituloy yung impeachment o wag ituloy yung impeachment kay Vice Presidente. Yun po yung pinaglalaban, di ba? Sa amin naman po, okay lang po yun. Karapatan nyo po. Kaso lang, matyagan nyo yung inyong paligid. No? Bakit ho? Pag bigla kayong may nakita, Bongbong resign sa likod, nahaluan kayo ng mga DDS. Ibig sabihin nun, binababoy yung inyong ipinaglalaban. Iniiba ho nila yung inyong pinaglalaban. At base na din doon sa ipinost ni Harry Roque, mga kababayan, para daw po doon sa mga injustice yung ipaglalaban ng mga kapatid nating INC. Huwag nyo hong hayaan na makisama yung mga DDS sa inyo kung iibahin lang ho, mga bossing. No? Yung inyong ipinaglalaban. Kasi balita ko, makikisali ho yung mga DDS doon sa sinasabing pinaghahandaan na rally ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ako, naniniwala ho ako, gagawin ho niyang mga yan. Makikisali, tapos babaguhin nila yung tema, sasabihin, ito ay rally na pinapatalsik na ang Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito ay rally na
ayaw na kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi. Hindi yun. Malinaw na ipinaliwanag na yung rally pakikiisa o tawag dito, pagsuporta sa sinabi ng ating Pangulo na wag nang magkaroon ng impeachment. Kasi yan, kumbaga magiging sagabal lang sa pag-unlad ng Pilipinas. Maraming problema ang Pilipinas na dapat daw pong unahin. Pero kayo, naniniwala kayo? Minsan ang Pangulo, ganyan lang din yan no? Sino dito yung naniniwala o press 1 sa naniniwala na ang Pangulo gusto din ma-impeach ang Vice Presidente? No? Ako nakikita ko dyan government supporter ako, sumusuporta din ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko pwedeng ikaila ito. No? Base po sa aking pag-aanalisa, Pangulo din po gustong ma-impeach ang Vice Presidente. Bakit? Ang Presidente mga kababayan, ang gusto niyan, malunasan ang problema ng bayan. Ang problema po, kauna-unahang problema ng bayan, corruption mga bossing. No? Kaya yung Pangulo, sorry po, Pangulo. No? Kaya po yung sinasabi ng Pangulo, wag nyo nang i-impeach ang ang Vice Presidente. Pangulo, labas po sa ilong yun. Naniniwala ako. Tingin ko dito mga kababayan, hihintay lang ng konting pagkakataon para sumakto at maging smooth pagdating sa Senado, mga bossing. Ayoko magsinungaling sa inyo kung ano yung nararamdaman ko. Pwedeng mali din ako, pwedeng tama din po ako, mga kababayan. At dahil 1 oras na din tayo dito, kailangan ko magtrabaho, mga bossing. Meron tayong pinapatakbong napakaliit na negosyo dito sa kinaroroonan natin. Kaya ako'y magpapaalam na, no? Hindi natin kailangan ng palipad, hindi natin kailangan ng kung ano-ano. Yung inyong simpleng pagpindot ng like at doon sa mga hindi pa nakasubscribe, pagpindot simple lang, appreciated na po namin yon. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga